Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Masaya si President Bongbong Marcos. Kinunan mga kababayan ng reactions yung ating Pangulo ng mga reporters kanina after ng groundbreaking ceremony ng PLM College of Allied Health Services, Health Sciences Building pala, at yung pagbisita niya sa OMMC pala. Balik na po sa regular na trabaho yung ating Pangulong Bongbong Marcos na gustong-gustong tigbakin na ng mga tigbak na ng mga DDS para makaupo si Sara. Ngayon, kinunan mga kababayan ng reactions ng mga reporters tungkol sa nabasura na impeachment complaints laban sa kanya. Ito sabi dito, sa report ng Impact Leadership, Marcos welcomes junking of impeachment complaints, says issue was a distraction. Tapos kinunan din siya mga kababayan ng reaction tungkol sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Sabi ng ating Pangulo, wala man niya akong reaction dyan. Bala na yung Congress. Alam nila yung trabaho nila. Tama. Ito. I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let's let them do their jobs. Thank you, Mr. Na-transmit na ng House Secretary General ang ganitong impeachment complaint. Palitin natin. Sara, ano po yung reaction niyo po dito? I have no reaction. Hindi ko trabaho yan. Trabaho ng House. Di ba? Pabayaan mo sila magtrabaho. I'm sure they will handle it properly. So let them do their jobs. Thank you, Mr. Yan mga kababayan yung malinaw na reactions ng ating Pangulo sa impeachment ni Sara Duterte. O ngayon, yung sa kanyang impeachment din. Would you like to comment on the drunken of impeachment complaints against you at the House Justice Panel? Not really. I mean, the House is doing their job. I'm glad that, of course, I'm glad that the impeachment complaints against me have been are finished. And as the statement that we made earlier, I'm happy it's done, and we can get on with our work. Because these things are distractions from the things that we were doing. Although I wasn't very worried because I saw the impeachment complaint, and I knew that that I would be all right in terms of the impeachment was here. Wala naman, there were no real grounds for the impeachment. It was a political Mr. President, as usual. sorry. Would you Yeah. like to comment? Ano kayo ngayon? Di ba? Yung ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, alive na alive and kicking. Ito nga, panoorin natin siya mga kababayan sa kanyang pagbisita doon sa groundbreaking. Ayaw paawat ng ating Pangulo. Groundbreaking ceremony of PLM College of Allied Health Sciences Building. At bumisita din siya sa OMMC. Kita naman ninyo yung pangangatawan ng ating Pangulo. Balik na siya sa dati. Numipis siya ng konti, pero I think he is recovering fast, mga kababayan. Pakinggan natin. All members of the House of Representatives who are here with us this morning, Manila Vice Mayor Angela Atienza, Maynila Medical Center Chief OIC Dr. Grace Padilla, di pamantasan ng lungsod ng Maynila PLM University President Domingo Reyes Jr., fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. Alam niyo po, totoo yung sinasabi ni Mayor na nung nagturo ang First Lady dito sa PLM, na siyang nagturo, siya yung naging professor sa abogasiya sa inyong law school. Sa dinami-dami, sabi niya, sa dinami-dami niyong naturuan ng mga estudyante sa iba't ibang eskwelahan, sabi niya, ang pinakamagaling at pinakamasipag na naging estudyante niya ay hindi dito galing sa PLM. Dahil sabi, hindi ko nababanggitin yung mga ibang eskwelahan na naturuan niya. Pero sabi niya, yung mga iba, puro anak mayaman yung mga yun, mga spoiled.
Dito, ang sisipag daw at talagang siniseryoso, dinidibdib na mabuti ang kanilang pag-aaral. Ay palagay ko, ganun din ang mangyayari dito sa inyong hindi pala hindi medical school eh. All the skills and all of the necessary training for all healthcare workers ay dadaan dito para nakakagulat na magkakaroon ng 5,000 malalampasan ng gusto yung 300 nung nakaraan. Kaya naman napakasaya ko na makapunta dito sa okasyong na ito dahil itong araw na ito sinagawa natin ang groundbreaking ceremony ng College of Allied Health Sciences Building ng PLM. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan na magpapataas ng kalidad ng serbisyong pangkalusugan. Sa pagtatayo ng College of Allied Health Science Building, mabibigyan ng pagkakataon ang nakakabatang henerasyon na aralin ang mga kursong pangmedisina. Sila po ang mga susunod na haligi ng ating sektor ng pangkalusugan. Sa pagbibigay ng pondo upang maipatayo ang itong pasilidad na ito, layon ng pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang mga estudyanteng nangangailangan na makapag-aral sa mahusay na universidad. Inilulunsad din natin ang bagong science courses dito, kabilang na ang medical technologies at radiology technologies. Higit sa lahat, mahalaga ang programang ito sa paghubog ng mga magagaling na profesional sa larangan ng medisina. Nakakasiguro ako na huhubogin ng eskwelahang ito hindi lamang ang kaalaman at karanasan ng ating mga future na doktor, ngunit pati na ang kanilang prinsipyo at ang kanilang karakter. At para sa 16 na top-notcher at graduate ng health-related courses, hindi man ninyo naabutan ang bagong gusaling ito, natupad naman ninyo ang inyong pangarap na makapagtapos. Naway magamit ninyo ang inyong natutunan upang maglingkod sa mga pasyente at mapapagaan ang kanilang pinapasan. Kailangan kayo ng ating bansa. Hangad din natin maging halimbawa ang proyektong ito upang magpalawak ang sakop at mapabuti ang kalidad ng edukasyon na ating hinahatid sa ating mga kababayan. Batid natin ang mga pagsubok na pilit na hinaharap ng ating mga kababayan. Kulang ang akses sa serbisyong medikal, kulang sa modernong teknolohiya at pasilidad sa mga ospital, kulang mga healthcare center at healthcare worker sa ating mga bayan. Kaya't bilang suporta ng pamahalaan, hindi bababa sa 500 bilyong piso ang inilaan natin sa budget ngayon. Matindi. Upang maging mas 15 epektibo ang ating health sector. Mahigit 427,000 piso ang nakalaan ngayon para sa Department of Health at para sa PhilHealth. Makakatanggap naman ng higit 13 bilyong pisong budget ang specialty hospitals natin. Ito po ang mga specialty hospital ay tinutugunan talaga natin dahil nakita natin nung panahon ng COVID, nakita natin na kulang mga specialty hospital andito lamang sa Maynila, nandito lang sa Metro Manila. At kaya naman, sabi namin, hindi naman tama yun dahil malayo pang probinsya, yung mga nagkasakit ay dadalhin pa rito. At kuminsan, hindi na umaabot. Kaya ang ginagawa po natin ay nagpapatayo tayo, hindi naman kahit hindi buong ospital. Pero meron tayong idadagdag sa mga nandyan na ospital para meron tayong tinatawag na specialty centers. Halos 9 bilyong piso ang nakalaan naman para sa DND, ating mga sundalo, at para sa mga pulis, ang PNP Hospital. At halos 78 bilyong piso ang para sa mga programa ng lokal na pamahalaan. Para naman sa medical scholarship at tuition fee subsidy ng mga estudyante ng mga state university, naglaan din tayo ng higit 1 bilyong piso
para tulungan ang ating mga estudyante. Upang maisulong ang medical assistance at zero balance billing program sa BGH, halos 1 bilyon at 400 milyong piso ang budget na inilaan natin sa ospital na ito. Lahat ng ito ay inaasahang magpapabuti ng serbisyong medikal at magpapalakas ng ating health sector. Hindi na po natin hahayaang magtiis sa sakit ang ating mga kababayan dahil sa kawalan ng pagtustos at pagpagamot. Hindi natin hahayaang nahihirapan ang mga pamilya sa mga probinsya dahil sa layo ng kanilang lalakbayin para makarating sa ospital. Patuloy po natin gagawing prioridad ang kaligtasan, kalusugan at kaginhawaan ng ating mga kababayan. Ngunit, magagawa lang natin ito kung patuloy tayong nagtutulungan. Mahalaga ang pakikipag-ugnayan ng ating pamahalaan sa LGUs upang matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Katulad kanina, bilang suporta ng national government sa Baseco Hospital, nag-abot kami ng 15 milyong piso. Umaasa kami magagamit ito sa pagpaganda pa ng ospital. At nabanggit sa akin ni Jorme, sabi niya, ito yung katumbas nito ay 1 year supply ng mga gamot. So at the very least, 1 year tayong hindi na mag-aalala sa supply ng gamot. Bibisitahin din natin mga may ospital. Eto, nandito tayo sa ospital ng Manila Medical Center. Noong nakaraang Setyembre, naitala ng OMMC ang pinakamaraming first patient encounter o bilang ng mga pasyenteng unang nakapagkonsulta sa ilalim ng ating YAKAP program. Congratulations! Patuloy ito. Patuloy tayong magtatrabaho at ito ay patunay na malayo ang naaabot ng ating serbisyo kung mayroong koordinasyon ang pambansang pamahalaan, ang LGU, iba't ibang ahensya ng mga gobyerno, mga NGO, at siyempre, ang taong bayan. Sa puntong ito, nananawagan ako sa ating mga kababayan. Samantalahin ninyo ang mga programang ito upang mapangalagaan ang inyong mga sarili. Bukas po ang mga serbisyong ito para sa lahat, lalo na sa higit na nangangailangan. Dahil ang kalusugan ninyo patuloy nating tututukan. Sama-sama po natin itaguyod ang isang bagong Pilipinas kung saan ang bawat isa ay kayang mamuhay na may seguridad, magtagumpay sa kanilang layunin at makatulong sa pagpaunlad ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Lalo nitong magagalit yung mga DDS. Grabe talaga po yung ating Pangulo. Lalong ginalingan. Kasama na si Yorme. Ano ba? Yung Maynila, nung kampanya, in-invade ni Sara. Kasama si Yorme. O ngayon, kasama ng ating Pangulo si Yorme. Lalong ginalingan, inasikaso yung lungsod ng Maynila. Di ba? So lalo nitong magpuputok yung butsi ng mga DDS. At alive na alive and kicking yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Fully recovered na. Di ba? Ang lakas-lakas na ng boses ng ating Pangulo. Bumalik na sa dati. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.